At para sa ating mga balitang nasyonal, PRA nilinaw na 2 lamang inaprobahan ng reclamation project sa Manila Bay. Ang detalye mula kay Kabar President Catarong. Kabar President. 22 reclamation projects ang naitala ng Philippine Reclamation Authority o PRA sa buong bansa. Sa bilang na ito, 13 reclamation projects ang nasa Manila Bay na sakop ng Region 3, National Capital Region at Region 4A. Sinabi ni Attorney Joselito Gonzales, ang Assistant General Manager for Technical and Land Development ng PRA, na mula sa 13 proyekto sa Manila Bay ay 2 lamang ang inaprubahan ng pamahalaan na ipagpatuloy at matatagpuan ito sa lokal na pamahalaan ng Pasay. Kaugnay dito, siniguro raw ng PRA na masusi ang pag-aaral ng ahensya lalo na sa impact o epekto ng mga proyektong ito, partikular sa kalikasan. Lalo ani't dumanas ang Metro Manila ng matinding pagbahadala ng hanging habagat na pinalakas ng Bagyong Karina. Yan po ang talagang mahigpit po naming tinututukan na lahat pong mga proyekto ng reclamation ay magdaan po sa masusing pag-aaral bago po siya aprobahan ng ahensya. Samantala, ibinahagi ni Attorney Joseph John Literal, Assistant General Manager for Reclamation ng PRA, na may mga hakbang din na ikinokonsidera ng ahensya bago ituloy ang isang reclamation project. Aniya, kasama ang feasibility study sa mandatory requirements ng PRA para maaprubahan ang isang reklamasyon. Kabilang din ang Environmental Compliance Certificate mula sa DNR, area clearance na mula rin sa DNR, at ang hydrodynamic modeling. Yun pong hydrodynamic modeling, ito po yung hydrodynamic and morphologic studies. Ito po yung nagsisentro po doon sa magiging epekto sa coastline, sa mga affected communities. Kaya po kung wala po yung isa doon sa 4 na yun, hindi po maaring aproban ng PRA ang isang reclamation project. Ang PRA ang nagbibigay ng go signal para makapaggawa ng reclamation activity sa isang lugar. Matatanda ang sinisi ng ilang senador ang Manila Bay Reclamation Projects kung bakit nagkaroon ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nang humagupit ang habagat at Bagyong Karina. Anila, dahil sa reklamasyon, hindi na makalabas ang tubig baha mula sa ilang lungsod papunta sa dagat. Kaugnay nito ay pinasaringan na rin ng ilang mambabatas ang 1 billion pesos a day na budget ng Department of Public Works and Highways para sa flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News. Samantala, Pastor ACQ ginawang panakibutas sa kapalpakan ng administrasyon. Ayon yan kay Atty. Harry Roque. Ang detalye mula kay Kabar Carla Abeliana. Kabar Carla. Matagal nang handa ang legal counsel ng KOJC para sa mga kasong inihain laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, pero laging ipinagpapaliban ng korte ang hearing nito. 3 taon na rin ang nakalipas mula nang mag-issue ang District Court ng arrest warrant laban sa butihing pastor. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin naghahain ng extradition request ang Estados Unidos. Ayon kay dating Pala spokesman, Attorney Harry Roque, the Kingdom of Jesus Christ at ang legal counsel nito, ito ay dahil malaki ang tsansa na walang makitang ebidensya laban sa butihing pastor. Ngunit dahil sa desperasyon, gagamit ng ilegal na paraan ang Amerika at ang gobyerno ni Marcos Jr. Sinabi na ni Pastor sa kanyang mga statement na mayroong collusion between the Philippine government, the US government, CIA, and the FBI. At gusto talaga nila makuha si Pastor. And explain na ng ating mga abogado ni Sister Nori na wala silang makitang ebidensya. Kaya inililipat nila yung hearing. Ngayon dahil maliban pa sa obsession ng government na ito, may obsession din ng Amerika to pin down Pastor. And ang nakikita nila dito ay ang rendition na talagang kunin sa dead or alive. Matagal nang gawain ng Amerika ang extraordinary rendition at pagkidnap sa mga individual sa ibang bansa upang i-interrogate, i-detain at i-torture. Isa sa kapansin-pansin dito ay ang kaso ni Khalid El Masri na kinidnap ng Central Intelligence Agency o CIA sa suspetsa na mayroon siyang koneksyon sa mga terorista. Kalaunan ay napag-alaman na inosente si El Masri at isa itong kaso ng mistaken identity. Ngunit patuloy pa rin siyang dinetain ng CIA hanggang sa itinapon na lamang siya sa isang lugar sa Albania. Extraordinary rendition kasi is the illegal practice of the United States which became very rampant during the war against terrorism. No? Instances such as the Abu Omar case, yung Khalid El Marsi case, no? Na
kinikidnap lang sila at dinadala sila doon sa mga black sites, no? So yun ang nakikita natin na posible talagang gagawin kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayaw nila yung formal extradition process kasi siguro baka matatalo sila, baka hindi pa makita na extraditable yung offense, it may take years. Kaya ang mas madali iyong kidnapin na lang at saka dadalahin sa black sites, ito-torture at mawawala na lang siguro. Una nang nagbigay ng panawagan si Pastor Apollo sa gobyerno matapos makatanggap ng impormasyon na gagamit ng extraordinary rendition ng Estados Unidos laban sa kanya. That's one of the legitimate fears also of Pastor Apollo C. Quiboloy. If you will remember, his first request at that time was only for President Marcos, Justice Secretary Crispin Remulla, PNP Chief Marbil, and NBI Director to promise in writing that Washington will not interfere in court proceedings here in the Philippines. And we explained that it was not really an unreasonable request because Pastor Apollo C. Quiboloy only wanted that the Philippines should exercise its territorial sovereignty, that any and all proceedings here in the country should be pursuant to the will of the country and not upon the dictates of another foreign country. Ito naman ang sinabi ni Attorney Torion kung binigyan lang sana noon ng Marcos Jr. administration ng kasiguraduhan na hindi makikialam ang Estados Unidos sa kaso ni Pastor Apollo. Baka nag-face pa si Pastor Apollo C. Quiboloy even if may fear talaga siya na papatayin siya. Pero hindi ginawa ang gusto ata ng administration is to play up the entire thing para meron tayong magigiliwan na instead na pag-usapan natin itong mga pagkukulang ng Marcos regime. Ayon pa kay Attorney Torion, ginagamit lamang ng gobyerno si Pastor Apollo para ito ang mas pagtuunan ng pansin ng publiko kaysa sa talamak na korupsyon, patuloy na pagtaas sa mga bilihin at ang pag-uudyok ng malawakang gyera dahil sa issue sa West Philippine Sea. Binibigyan tayo ng show, yung atake yung ating mga facilities ng Kingdom of Jesus Christ para ito ang pag-usapan. Ma-divert doon sa mga main issue sana na dapat usapan at dapat sana bigyan ng lunas ng administrasyon na ito. At ayaw nilang pag-usapan yon kasi si Bongbong Marcos walang kakayanan na tapusin yung mga problema natin at sagutin yon. Wala siyang kakayanan dyan. He is unfit to lead. Very clear. So, lahat ng buong Pilipinas alam na. Diba? Yun yung problema. Kagaya po, ulitin ko lang, kagaya niya, nakita natin kung paano mag-lead si Bongbong Marcos. Ito yung resulta. Tingnan nyo naman yung Pilipinas. Napakagulo, kalunos-lunos. Diba? Alam natin yan yung product ng utak ng leader. Para sa Diyos at Pilipinas kumahala, Carla Abellana, SMNI News. Kaugnay pa rin sa balitang yan, Senator Bato nababahala sa tingin ng mga taga-Davao sa kapulisan. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Kapatid Ina Mortel. Kapatid Ina. Masakit sa kalooban ni Senator Ronald Bato de la Rosa na marinig ang mga pahayag ng Kingdom of Jesus Christ laban sa kasalukuyang liderato ng Philippine National Police sa ilalim ni PNP Chief Romel Marbil at maging kay Nicolas Torre ng Police Regional Office 11. Ito'y dahil sa isinagawang pagdinig nitong Lunes sa kanyang komite sa pag-imbestiga sa ginawang operasyon ng PNP SAF at CIDG sa mga religious compound ng KOJC para magsabi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy at 5 pang individual. Muling binalikan ang karumal-dumal na nangyari noong June 10, 2024. Ibinahagi ni Sister Eleanor Cardona, Executive Secretary ng KOJC at Brother Carlo Catiil, Resident Minister ng Simbahan, ang labis na pagkatroma ng mga misyonaryo nang lusubin sila ng mga kapulisan, bitbit ang malalaking armas at suot ang kanilang full battle suit na animoy lulusob sa gera. Yung lulusob ka sa banal na dako na kung walang ginagawa kundi manalangin, magpuri sa Ama, magsisimba, at wala ibang tinuturo kundi pagmamahal sa kapwa, pagsusunod sa batas, at pagmamahal sa Diyos. For the first time in my life, I saw all those
PNP personnel who were really geared for war with all their ammunitions, yung mga baril nila na napakalaki. I did not know what to do. Nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na para mga barumbado at parang susulo po ng gyera, complete full battle gear po. Kaya po nagtakbuhan po kami doon sa gate. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami, whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Ibinahagi naman ng CEO ng KOJC na si Sister Nelida Lizada na hindi nila nararamdaman na ligtas sila kapag nakapaligid ang mga kapulisan sa Davao City kasunod ng marahas na paglusob noong June 10. Noon, pag makita namin ang pulis, tama yung sinabi mo, we are happy, we feel secure, you people, we feel secure because you are there, no? You are there sa kalye, nagbabantay sa amin. But no, we don't feel secure. Nandun sa vicinity, yung iba sa kadamuhan, tapos may mga drone doon na nagsisiliparan. Kahit sa bundok, sir, mayroong drone. Matatandaan una na ring inireklamo ng KOJC ang patuloy na surveillance na ginagawa sa kanila, kabilang na ang pagpapalipad ng mga drone araw at gabi, kasabay ng mga ulat na mayroong listening devices sa paligid ng kanilang mga religious compound. Kaugnay dito, pinagsabihan din ng dating PNP Chief Senator Bato si Torre sa nangyayari ngayon sa Davao City. The way I heard it, the way I observed, na para bang na ang mga tao ay nagiging anti-police na sa Davao City. It's your job. It's your responsibility na sana, i-maintain mo yan. You reconnect with the community. Yun lang pag-iusap ko because nag-retire ako na police Davao talaga, iba ang feeling ko. Very proud ako sa aking community and my community was very proud of the police. Pinaalala din ni Bato na binuo nila ang tiwala ng taong bayan sa pulis na sa matagal na panahon ay umiiral sa Davao. Kaya hiling niya na sana'y hindi ito mawala sa ilalim ng liderato ng PNP ngayon. Masakit sa kalooban ko na yung pulis pala sa Davao hindi na pagkatiwalaan. We build that trust between the police and the community for a very long time. Mahal ng pulis ang kanyang komunidad. Mahal ng komunidad ang kanilang pulis. Ganyan po ang treatment namin sa Davao noon. Ngayon parang kalaban ng pulis ang community, kalaban ng community ang pulis nila. Sana ma-fix natin ito. Please, ibalik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. Samantala, matatandaan na patong-patong na kaso na rin ang isinampa ng KOJC sa mga otoridad na nasa likod ng marahas na paglusob. Inaasahan naman na magpapatuloy ang naturang pagdinig sa Agosto 20. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News. Samantala, paglantad ni Cathy Binag kaugnay sa illegal drug use ni Marcos, mahirap pa sinungalingan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kabar MJ Mondihar. Kabar MJ! Nung nabwindang tayo ha, nung Sabado. Nagulantang ang lahat sa paglitaw ni Cathy Binag sa publiko. Sa panayam sa kanya ng vlogger na si Maharlika, pinatotohanan ni Binag ang isyu ng umunoy paggamit ng illegal na droga ni Bongbong Marcos Jr. Saad ni Binag sa panayam, ilang beses niya raw nakita na gumagamit ng white powdery substance o cocaine si Marcos Jr. 10 taong nagkaroon ng relasyon si Binag kay dating Davao del Norte Congressman Tony Boy Florendo, kapamalapit na kaibigan ni na First Lady Liza Marcos at ng presidente ngayon. Kaya para sa law expert na si Attorney Harry Roque, may personal knowledge si Binag sa issue. Itong Cathy Binag po, kakilala ko yan dahil kasama ko talaga noong 17th Congress, yung dati niyang partner na si Congressman Tony Boy Florendo. At siyempre, yung mga panahon na yon, very close sila ni Speaker Pantaleon Alvarez. Kongresista noon sina Roque at Florendo sa 17th Congress. Ani Roque, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naunang tumukoy kay Marcos Jr. na gumagamit ng cocaine. Dagdag niya na si Marcos Jr. din ang itinuturo ng witness ni former PDEA agent Jonathan Morales na nagdodroga sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Tapos si Maharlika Bujakera nagpakita ng video, yung inaantay ng tao na video. O nagpakita ng video, yung tao naman na pinapakita doon sa video, kamukha ni
PBBM. Kaya ni Roque, mahirap pa sinungalingan ng issue ng illegal na droga ni Marcos Jr. sa paglantad ngayon ni Binag, na nauna na nagsabi na inalok at tinanggihan niya si First Lady Lisa Marcos na gumamit ng cocaine. Star witness, Cathy Binag. 5 beses ko at least sa 10 taon na ako na siya ay nakipagsama kay Congressman Florendo, nakita ang PBBM na gumagamit ng pinagbabawal na droga. At pati nga po si First Lady ay nabanggit niya na inooperan siya. Dapat naman po magsalita na ang presidente. Napakahirap pong itanggi, pasinungalingan ang naging kwento na isang tao na naging malapit sa isa sa pinaka-best friend ng presidente. Bukas naman ng SMNI sa anong magiging tugon ng Office of the President sa binabato ni Binag sa punong ehekutibo at sa unang ginang. Sa panig naman ni Binag, nasa 150 na mga USB raw na naglalaman ng ebidensya laban kay Marcos Jr. ang ipinamigay niya sa mga malalapit na kakilala. Bagay na lalabas kapag mayroong daw masamang mangyari sa kanya dahil sa pagsasalita sa issue. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihat, SMNI News. Samantala, KOJC at PNP nagkaharap sa Senado. Mga maling ginawa ng PNP noong June 10 attack, inisa-isa ng KOJC. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kabar Troy Gomez. Go Troy! Araw ng Lunes ay inusisa sa Senado ang marahas na paglusob ng Philippine National Police sa mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City sa layuning iserve ang arrest warrant ni Pastor Apollo Sikibuloy at 5 iba pa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order sa pamumuno ni Senator Ronald Bato del Rosa, muling iginit ni PNP Chief Romel Marbil na hindi labis o marahas ang kanilang ginawang simultaneous raid. Pero sa kabilang panig ay maluhaluhang ibinahagi ni KOJC Executive Secretary Nori Cardona ang totoong nangyari. Bukod sa marahas ang naging pagsalakay ng PNP, aniya 2 katutubo ang nasawi at marami ang nasaktan. The following din matay yung father. That day din, yung asawa ni William, tinitimpla pa niya ng kape yung mga sundalo. Nanginginig siya. After a few days, na-stroke. Hindi na si Brother William nakapaglibing sa father niya kasi na-stroke yung asawa niya. Tinulungan namin dinala sa hospital. Bilang naglaon, sir, namatay din. Inisa-isa naman ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torreon ang mga mali ng PNP sa kanilang overkill na operasyon. Kabilang dito ang kawalan ng search warrant, fishing expedition o walang katiyakan sa paglusob, labis na paggamit ng drone sa KOJC Central Compound kahit na ito ay isang no-fly zone, illegal wiretapping at pagiging bayolente sa isang church at school area. Sa kabila nito ay tiniyak ng PNP na walang mali sa ginawang paglusob kasi sumunod naman sila sa protocols, pahayag na di nakaligtas mula kay Senator Bato na isang dating PNP chief. Hindi lang po si fugitive Kibuloy ang hinahanap natin but 5 others po na co-accused niya sa non-billable offense. Kaya nga, I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition because as alleged by Attorney Torreon, that is quite an obvious fishing expedition kung itong 5 hinahanap ninyo doon sa 5 lugar din. Ibinuhos naman ang kanyang sama ng loob sa kapulisan si KOJC Administrator Nelida Lizada. Ayon sa kanya, walang choice ang KOJC kundi pagtanggol ang sarili dahil ang ginawang paglusob ng PNP ay labis na tinawag pa niyang mala terorista. Iko-contest ko yung sinabi niya, nag-serve lang kami ng warrant of... Hindi kayo nag-serve lang ng warrant of arrest. Nilusob niyo kami in a horrible and terroristic way. Busloads and truckloads of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba, kagigising namin. Sige kayo mga kagbawan, ikaw sir, lulusobin ka ng what will be your first reaction? Aba, ibibit-bit kami ng Biblia, tapos, oy, sabi sa Word of God, ganon? No! Nagbigay naman ng katiyakan si PNP Chief Marbil na susunod ang PNP sa rules of procedures at sa hinihiling na pagrespeto sa human rights ng KOJC kung isusuko lamang si Pastor Apollo at ang 4 na iba pa.
and I assure, as a Chief PNP, that we will assure you na isurrender nyo lang po si Apollo Kibuloy, 100% and the 4 others, nandito po kami. And you will see na we follow the rules, human rights. Dito lang po kayo makita na we follow po ang human rights. Pero hindi naman ito sinang-ayunan ni Senator Bato at tinawag pa itong unfair. Paliwanag ng Senador, wala naman talagang nakakaalam sa kinaroroonan ngayon ni Pastor Apollo. It's unfair for them naman na i-require nyo muna sila na i-surrender si Pastor Kibuloy para maging peaceful ang Davao. Parang ganon. No, sir. Para maging normal ang lahat. Hindi, sir. Sabi ko, nobody, for all you know, even President Duterte, walang kontak kay Pastor Kibuloy. Ang nasabing pagdinig ay nakatakdang ipagpatuloy sa August 20. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sa iba pang mga balita, designated successor si VP Sara. Obligasyon niyang lumayo kay BBM. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Sara Santos. Where, Sara? Alam mo ngayon sa politika, wala nang pantay-pantay. Talagang ngayon, patayan eh. Sa kanyang programa sa SMNI, naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na talaga raw pinag-iinitan ngayon si Vice President Sara Duterte sa mundo ng politika. Matatandaan na una nang sinabi ni VP Sara noong inanunsyo niya na hindi siya pupunta sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, si Vice President Sara Duterte ang next in line sa pagkapangulo kung sakaling may mangyaring hindi maganda kay Marcos Jr. Pero para naman kay Attorney Panelo, designated successor daw si VP Sara. Pero sabi nga sa aking artikulo designated successor siya. At bilang designated successor, talagang obligasyon niya na lumayo. Dapat lumalayo ka sa presidente. Kasi baka kung anong mangyari, hindi mo alam. Maraming siraulo ngayon Para biglang magkaroon ng the weather calamidad, aksidente o sinadya. Kailangan ng presidente palaging ready ka, physically able ka. Kaya dapat lumalayo ka talaga. Dagdag ni Attorney Panelo na ang hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo sa SONA noong Hulyo 22 ay isang uri lamang ng pagsusunod sa saligang batas. Kaya yung paglayo niya sa SONA, yan ay pagsunod sa mandato ng saligang batas na ikaw ang successor dyan. Kaya kailangan physically able ka at any time na magkaroon ng bakante. Matatandaan na kamakailan lang binawian ng Philippine National Police o PNP ng 75 security personnel ang pangalawang Pangulo. At matapos siyang lumabas ng bansa patungo Germany, pinuna din ni VP Sara ang paglabas ng CCTV footage niya sa NAIA kasama ang kanyang ina, asawa at mga anak sa publiko. Samantala sa isinagawang pagdinig sa Senado nitong Lunes, 5 ng Agosto, iginiit ni PNP Police General Romel Marbil na wala rong banta sa buhay ng pangalawang Pangulo. Ito'y kahit naglabas na ng open letter si VP Sara kung saan tinawag niya ang pinuno ng PNP na sinungaling. Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Wala pong political pressure. But in the case of the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? Sir, wala po siyang threat. Samantala, iginiit ni Attorney Panelo na hindi naligtas magtrabaho ngayon sa gobyerno at para sa lahat ng mga nais maging opisyal ng pamahalaan, dagdag din niya, dapat maging handa sa mga tatanggapin na banta sa buhay. Pag ikaw ay nandyan, may expose ka Pag may kalabang ka, sisiraan ka. Pagkatapos, kung saan ka magpupunta, papaalam sa mga kalaban mo yan. O madalit sabi, it's no longer safe kasi nga may threat sa buhay mo. Lalo pa kung ikaw ang pangalawang Pangulo ng bansa. You're just a heartbeat away. Parang sa ngayon, ng mga public officials, pag umalis ka sa bahay, yung isang paa mo, parang polis, nasa hukay na. Hindi mo alam kung makakabalik ka pa. O ganyan ngayon. Kaya kung gusto niyo maging public official, whether kayo elected or appointed,
tanggapin nyo na. Nakasama na ho ang panganib sa buhay ninyo pagka kayo ay maging public servant sa mga panahon ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News.